Hello everyone! Nandito kami ngayon sa park and binabantayan ko yung mga alaga ko. But syempre, pag dito ka sa park, wala kang ginagawa. Nakaabang ka lang, so might as well kung wala kang gagawin. Ito na lang yung naisipan ko na mag-stretching dito. And pinaka-best na time dito ngayon. Since wala nga ako ginagawa, nandito lang ako sa mainit na lugar kasi gusto ko magpainit kasi medyo malamig pa ngayon and kita nyo naman yung suot ko. Kaya mag-exercise na lang tayo. Samahan nyo na lang ako mag-exercise. Alam nyo, gusto ko talaga mag-exercise kasi aside sa nakaka-energize ito sa akin, medyo nasi-circulate din yung dugo ko pag nag-exercise ako. And you know what? May maganda din itong epekto sa sarili ko. Lalo na itong plank. Ito talaga ginagawa ko 5 minutes in a day. Kaya lang, minsan, wala akong time. Lalo na sa umaga, nagmamadali ako. Kaya sa gabi ko ginagawa. Minsan din hindi ko nagagawa in a day. Pero dapat ginagawa ko talaga ito 5 minutes in a day. Alam niyo, maganda yung epekto sa akin ng plank eh. Nawawala yung sakit sa katawan ko, yung pagod ko, na-energize ako. Dati-rati kapag nagtatabaho tayo ng mahabang oras, 'di ba? Mapapagod tayo, sakit yung katawan natin, sakit yung likod natin. Pero nung ginagawa ko na yung nagpa-plank na ako, alam niyo hindi ko talaga. It's very big help for me. Kaya kahit saan ako, basta may chance lang ako na mag-plank, ginagawa ko kahit dito sa park, nag-exercise ako. Lalo nung mga time na malamig, nakikita nyo naman yung mga vlogs ko minsan na may mga nag-exercise ako, patakbo-takbo. Kasi alam nyo, ang hirap talaga dito sa park. Lalo na pag malamig, nag-stay ka ng more than 2 hours. Minsan 4 hours kami nandito sa park, sobrang lamig. Kaya ngayon, ginagawa ko, nag-exercise ako, and this time, gumagawa ako ng plank. Alam nyo, mahirap ito sa simula, masakit sa tiyan. Pero pag naranasan nyo na sa kalaunan, wala na kayong maramdaman na anumang sakit sa tiyan nyo. And believe me, maganda ito sa may malaking tiyan. Ako hindi naman masyado malaki, pero medyo malaki. Kaya ginagawa ko yung plank. Aside sa nakakawala ito ng sakit ng likod ko, this one gives me a very good benefit in my health. Normally, ginagawa ito kapag meron kang mat. Kaya dito ginagawa ko kahit walang mat. May semento siya. Medyo masakit sa kamay pero kaya lang yan. Hindi ko siguro ito matatapos ng 5 minutes kasi nga medyo masakit siya sa mga kamay kasi ang daming mga, yung maliliit na mga buting-ting dito sa ground. Noong una nagko-contract yung tiyan ko dito kasi nga sa bigat pa naman. Nakatawa natin na binubuhat natin sarili natin. Pero this time, hindi na. Yung ano na lang, nararamdaman ko ngayon is yung masakit lang yung mga kamay ko dahil nga sa mga maliliit na mga bato dito sa semento. Pero alam nyo, kung gusto nyo i-try, magagawa nyo naman ito minsan 1 minute sa simula. Pagkalauna na, pag medyo kaya nyo, dagdagan nyo na ng ilang minutes. Pero ako mga 5 minutes ang ginagawa ko in a day kasi huwag naman tayo mamadali. Sabi na nakaka-sexy, tinry ko, medyo gumagana. Mahirap yung plank kasi nga binubuhat mo yung katawan mo. Kaya ginagalaw-galaw ko yung yung likod ko, yung bewang ko, ginagalaw-galaw ko kasi nga nararamdaman ko na parang paubos na yung lakas ko. Pero alam nyo mga mommy, try nyo din ito. Maganda ito. Dahan-dahanin nyo lang kasi hindi naman talaga madali ang mag-plank. Hindi naman ako masyadong energetic, hindi rin ako masyadong maano sa exercise. Mga 30 minutes lang pag gabi, pag meron akong time. Pero pag yung plank, ginagawa ko talaga ng 5 minutes. Nanginginig na yung kamay ko, hindi nyo lang siguro napapansin, but nanginginig siya dahil nga binubuhat ko yung katawan ko. Daw maliit lang yung katawan ko, pero syempre may bigat din ako. Kaya ayun, namumula na konti yung mata ko. Pero alam nyo, maganda talaga. Kasi alam niyo, nagkaedad na tayo, kailangan na tayong mag-exercise. And nababasa ko sa isang mga research na kailangan daw nating mag-exercise, lalong-lalo na sa ating mga legs. Kailangan natin huwag mawalan ng muscle kasi doon nakukuha yung balanse natin sa katawan. And pinakamahirap kapag yung paa natin yung nawawala ng lakas. So kailangan natin mag-exercise, especially sa mga nagkaka-40 na, 50, ganyan. Magbuhat, mag-exercise para pa rin sa ating katawan. Kaya ginagawa ko ito kasi nga 45 na ako and syempre may nararamdaman na ako mga
symptoms ng menopausal. Nakakatulong ito na nagbabawas ako ng hot flash. Alam niyo, nararamdaman ko na yung mga hot flashing sa gabi minsan. Pero nung ginagawa ko na yung mag-exercise, maganda na yung pakiramdam ko. Yung kailangan lang talaga natin na gawin ito ng consistent. Kahit hindi naman mabilisan, dahan-dahan lang. Kasi nga, nagkakaedad na din tayo at hindi din maganda na gumagawa tayo ng mga mabibigat masyado ng mga bagay na hindi din kaya sa ating katawan. A minute of stretching lang sa umaga, maganda na yun, nakaka-circulate na yun ng ating dugo. And very important din pala ito. Noon, patakbo-takbo lang ako nung bata pa ako, pero ngayon hindi na tayo kaya tumakbo ng malayuan. Minsan nagja-jogging din ako, but hindi na kagaya nung dati na very energetic. Na konti na lang yung energy natin. Kaya pagigihan na lang natin mag-exercise hanggang kaya natin. Kasi para din naman ito sa ating katawan. Kaya gawin nyo na!